Good morning, class. Morning po. Good Morning, morning ma'am. po. Morning, Good guys. morning Okay, po. guys. Thank you for understanding yung situation ko. So, nakita niyo po ba yung sa Google Classroom natin na meron tayong lesson 4A sa lesson 4B? Yes, ma'am. Opo. Yes po. Okay po. So, yung lesson 4B po, ito po kasi yung mismong version po ng discussion po ng OOP. So, lesson 4A po and 4C po, ito po yung from one of the faculty members po na same po ng tinuturo ng subject. And then, so yung format niya po, yung information na binigay niya po doon would be distributed to the other students with regards to the same subject. So, nung nakita ko po yung discussion on her terms and versus yung sa discussion ko po ng OOP, mas easy to grasp yung lesson 4B. Pero almost same lang din siya ng content ng lesson 4A. So, ang gagawin ko na lang po would be lesson 4A and lesson Guys, pasensya na if medyo nagda-drop yung ano natin na nagda-drop yung connection na naka-ano lang po kasi naka-hotspot lang po ko. Pero then again, recorded naman po yung session po natin for today. Okay, so katulad po ng ibang mga discussion natin po before, focus din po na meeting po natin for today is para magkaroon po ng resolution din po yung ating mga classmates. Okay, so as much as possible, be active po sa ating resolution. Raise hand po muna tayo if you want to answer. So wait for your name to be called. And then after po doon, you can write your answer sa ating in-app messages or you can open your mic to recite. Okay po? Okay pa. Okay. So yung topic po natin for today, ang tawag po natin is OOP. Okay? So when we say OOP po, ang ibig pong sabihin dito is Object-Oriented Programming. So sabi ko lang, ang focus po kasi na OOP, yung mga nakikita nyo guys na nakaslant na mga terms. So dyan tayo magpo-focus. Tandaan nyo ha. So discussion po natin lang ng lesson 4B, kung ano lang yung mismo ilalagay natin sa quiz, yun lang mismo yung discuss ko. Kung ano yung sinabi ko na terms or series of words na kailangan yung tandaan, yun na mismo yung lalabas sa inyong quiz. Okay? So sabi dyan, wait lang. So identifying objects and assigning responsibilities to these objects. So yung mga objects po na to, yun po yung focus ng object-oriented programming natin. So meron po kasi iba't ibang parts yung ating mga code or yung ating mga program na ang term natin na ginagamit is mga modules. So mga modules po na yun can be interchangeably be called as our objects, which is the focus of OOP. So per object daw po is nabibigyan siya ng responsibility. So may naka-assign sa kanya na responsibility. So assume natin, meron tayong, yung per isang classmate po natin is considered as an object. And then, per isang classmate po natin is merong naka-assign sa kanya na responsibility. So, kunyari, isang classmate natin would be naka-assign to create the login module, tapos yung responsibility po ng isang classmate natin is gumawa ng view menu na module, at yung isang classmate naman po natin, ang responsibility niya po is mag-generate ng receipt. Okay, so kunyari parang gagawa ka ng basic na ordering system. So meron kang login, isang classmate yung gagawa nun, isang classmate yung gagawa ng view menu, responsibility ng isang classmate yung pag-order mismo doon from our menu, at isang classmate po natin, which is also considered as an object, okay, ang naka-assign po sa kanyang responsibility is yung pag-generate ng ating receipt. So yung generation po ng receipt, ang tawag po natin doon ay
records. Okay. So, paano po ba nagkakaroon ng communication between our objects? So, sabi dito sa ating pangalawang bullet nila. So, maglagay lang ako ng ano. Hindi na siya makikita. Okay. Nakikita po ba yung cursor ni ma'am? Hindi. Kita po. So, yung pagko-communicate po between our objects is through sending messages. Okay? So, nagsisend sila ng messages to each other. So, parang ginagawa natin right now, per isang student is considered as an object, and then ang paraan lang, dahil na mag-communicate kayo, dahil wala tayong face-to-face learning right now, is through sending each other messages. Okay? So, paano naman po ba na-receive ng mga object yung mga messages na yon? So, hindi ka makaka-receive ng message kung wala kang method. Okay? So, ano ba yung method na ginagamit natin right now para maka-receive kayo ng messages? So, meron tayong mga applications na ginagamit like Gmeet or yung Messenger para magkaroon kayo ng communication with each other. So, again ha, first, ang focus ng OOP is i-identify natin yung objects. After nating ma-identify po yung ating mga objects, magbibigay tayo per object ng kanyang responsibility. At para makapag-usap yung dalawang objects, ang gagawin natin is magsisend sila ng messages sa bawat isa. Okay? Ngayon, paano natatanggap yung mga messages na yon ng object? Natatanggap siya through our method. So may four words po kayong tatandaan from this slide, which is objects, responsibilities, sending messages, and our methods. Okay po? So let's proceed po for the next. Okay. So ano-ano ba yung mga iba't ibang bagay na pwedeng maging object? So ang kailangan nyo na lang tandaan dito guys is ito, yung mga first letter nila. So TRIS. So T-R-I-I-S. So itong mga bagay na to can be considered now as an object. So first is mga tangible things. So pag sinabi natin tangible things, of course, things na pwede nating hawakan. So lahat daw po na yun is pwede natin i-consider as an object. So another po na can be considered as an object is the roles. So as employee or as boss. Now, for recitation po guys, per section po natin, meron po tayong ina-assign na role. So, meron kayong isang classmate na may particular role na mahalaga sa inyong klase. So, ano po kaya yung role na iyon? Or sino po kaya yung classmate na may specific role from the class? Yes po, Ms. Lapi. Class mayor po. Okay po. Class mayor po. Ano po ba yung ginagawa ng ating class mayor? Siya po yung responsable sa attendance po, and siya po yung nagki-keep ng unity ng klase. Thank you po, Ms. Lapid. Okay, so noted na yung reservation na. So, yun. So, yung role po natin as mayor, very good yung sample po ni Ms. Lapid, kaya nakapo siya ng 5 points kasi ginamit niya yung term na responsibility. Na yung responsibility ng mayor, so may nakasign sa kanya na responsibility na ginagawa niya per class. So, sa role na yon, meron siyang certain na responsibility. Now, meron tayong incidents na sinasabi. So, yung mga incidents na to is yung mga bagay or mga chances na nangyayari po siya, mga instances. Okay. So, it can be a flight. So, parang yung flight po natin, for example, like flight through an airplane or meron tayong biyahe through, ano bang tawag dito, yung nasa Orion guys, yung parang boat na nasa Orion. So, that mismo na incident, right, like that, the flight and the other things, is meron din po siyang naka-assign ng responsibility po sa kanya. Right? Another thing that can be considered as an object is our interactions. So, dito sa interactions na to, nakalagay po natin dito, example is contracts at saka yung mga sale po natin. Okay po? Another po that can be considered as an object is our specifications. So pag sinabi natin specifications, yan ay mga colors natin, mga shapes po natin, or characteristics po na meron tayo. Okay po? So focus tayo doon sa specification. So raise ng hand ng iyong isang classmate. Okay? So raise ng hand yung isang classmate po natin. So, ang kailangan ko po from one classmate is magbibigay siya ng isang tangible thing, and then the next 3 classmates is magbibigay ng attributes nung certain tangible thing na yon at saka yung kanyang
ano tawag dito, attributes at sa kanyang specifications. Okay po. Anyone from the class? Okay po. Wait lang ha. Wait ko lang. So, Garcia, again ha, Garcia, pag nagbigay ka ng tangible thing na nakikita mo right now or kahit naiisip mo right now, please make sure na marami siyang characteristics at maraming pwedeng gawin sa kanya. Okay po? Sige po, Garcia. Ma'am, ano po? Laptop po. Okay po. Thank you po. Laptop. Okay. Thank you. Pababa ng kamay, Garcia. Noted na yung recitation. Okay. I need 3 classmates na magbibigay ng attributes ng laptop. Ma'am, ano po ibig sabihin ng attributes? Pwede kayo magbigay ng specification ng laptop na yon. Pwede kayo mag-focus sa color niya, attributes na meron siya. Height, weight, bigat, capability, and whatnot. So ano po ba yung pwede natin ibigay na attributes ng object po natin na laptop? Anyone po from the class? Yes, Santos? Core i5 po, ma'am. Or i5 is one specification. Good. Anyone else from the class? So, kailangan ko pa ng dalawang bibigay na attributes na magde-describe ng ating laptop. Yes, Cruz. SDD, ma'am. Hard drive. Yes. Okay. So, yung hard, hindi. Nagbigay ka ng, ang binibigay mo sa akin is parte. Yeah. So, kailangan dinidescribe yung laptop. Ano yung with regard sa SSD niya? SDD niya. Bigay ka ng specs niya. Parang gano'n. Color na lang, ma'am. Oh, sige. Sige, bigay ka ng color. Sige. Red, Bigay ka ng ma'am. specific color. Okay. Another from other classmates. Yes po, Olan. Ano po, Intel Iris Plus graphics. So, nagbigay yung classmate natin ng capacity ng i5 niya, nagbigay yung isang classmate natin ng color, and then nagbigay yung isang classmate natin ng specification naman with the graphics. Now, ano yung mga kayang bagay na pwede natin gawin through that object na laptop? So, kailangan ko rin ng 3 classmates. Ano yung mga pwede natin gawin through that laptop? So, ibig sabihin, papasok doon yung mga kayang gawin or capabilities ng certain tangible thing na sinabi ng ating class. Yes, Santos. Programming Santos po. ba yun? Wait lang. Maba, ma'am. Santos po. Wait lang ha. Oh, wala yung. Okay po. So, we can do programming through our laptops. Ano pa kaya? So, ito yung mga different behaviors ha, na pwede natin, behaviors na meron yung certain tangible thing na yon. Again ha, isang munang kong recitation lahat, tapos pag nakapag-recite na lahat, doon na mag-doble ng recitation yung ibang classmate. Dale, ikaw ba yung Cruz na sumagot kanina? Brian Dale? Opo, ma'am. Okay po. So, next po muna natin si Mr. Isip. Ano pa kayo mga behavior na meron yung tangible thing na yon? Internet surfing po, ma'am. Pwede tayo maggawa ng internet surfing. How about you, Ocampo? Entertainment po. Anong specific na for entertainment? So, dapat specific kasi tayo pag sinasabi nating behavior. Online games po. So, we can also do online games. So, dito sa mga binigay po natin na to, ang naging focus po natin per dun sa binigay na object ng classmate is yung states or attributes na meron siya at saka yung mga kakayahan or pwede natin gawin sa objects na yun na tinatawag natin na behavior. Okay, so another example. Baba na po ng kamay, Mr. Ocampo. Next. Ang ibibigay ko po na sample would be, ano ba? Our light bulb. Okay. Ano ba yung different states or ilaw guys? Ano ba yung different states na pwedeng mangyari sa isang light bulb? O parang sa logic, natatandaan niyo ba yung sa logic question niyo before? Sa logic, no? Sa logic table niyo, yung may N or not. Ano lang ba yung pwedeng states na magkaroon sa isang light bulb? Anyone from the class? Di ba may dalawang states lang tayo? Hindi pa nga pala kayo nag-logic and switching design, no? Ano yung pwede nating states or attributes ng ating light bulb? Anyone? Ano yung specifications niya?
Light bulb, guys, ilaw. O, ano ba yung pwedeng specific sa ilaw? Di ba may different types tayo ng ilaw? So, pwedeng sabihin nyo. Meron ding luminosity yung ilaw natin. So, ibig sabihin yung brightness ng ilaw. So, pwede din po yun. Anyone from the class, raise hand po. O, focus natin is states or attributes po ng ating light bulb or ilaw. Yes, Ragunton? Ano po? Needs po ng isang ilaw. Ano po yung isa pa? Hindi ko marinig yung specific word. Needs po ng isang light bulb. Needs? Ano ibig sabihin ng ilaw? Yung brightness po. Yung Okay. So, yung luminosity niya, okay. Thank you. Ngayon ko lang na-encounter yung term. Thank you. I learned something new today. Okay po. Wait lang, Dale, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pa lang yung classmates na nag-recite. So, hayaan mo na natin yung ibang classmate na makapag-recite po, Mr. Okay. Ano pa ba? Wala na ba ibang specification sa ilaw? Di ba may different types ng ilaw? Natatandaan niyo yung mahaba na type ng ilaw? Tapos meron lang mismong bulb lang? Yes, ako niya. Yung iba-ibang difference po ng mga watts. Ayun ba yung sinasabi ni Ragunton kayo? So, yung wattage po natin is yung, yung tawag dito, dami. Please correct me ha, kung tama yung na sinasabi ko. Pero yung dami ng electrical, capability or capacity ng certain bulb po na yun. Okay. So, pagdating sa bulbs natin, nakapagbigay na tayo ng specific attributes na meron yung ating light bulb. Okay? So, how about yung mga behaviors na pwede natin gawin sa light bulb? O ano yung mga certain actions na pwede natin gawin sa isang ilaw? Anyone from the class? So, simple lang yan, di ba? Ano lang ba yung mga pwede natin gawin to a light bulb? Dalawa lang yan kadalasan, guys. Simula sa letter O, pareho. Percy, ikaw yung sumagat kanina. On and off po. Pagbigyan muna natin. Wait lang. Nag-open agad ng mic. Sige, pagbigyan natin si Miss Pasqua. Turn on and off po, ma'am. So, thank you po. So, yung pag-switch natin ng on at saka pag-switch natin ng off ng light bulb, ito yung iba't ibang behaviors na nagagawa natin doon sa ating certain na object po na yun. So, bigay pa tayo ng isang sample ng ating object. Ito naman yung medyo mas malapit sa atin kasi pwede natin tong gawa ng program. Okay po? So, ang certain na object po natin ay bank account. Okay, bank account. Ano po ba yung pwede nating attributes or different na pwede nating i-describe with regards sa bank account? So, pag wala na nag-raise na iba ng kamay, pagbigyan na natin si Mr. Cruz. Anyone else from the class? Para fair. Sige, Mr. Romero. Huwag ka muna magtatampo, Mr. Cruz, ha? Pagbigyan mo na natin yung ibang classmate na makapag-recite. Yes po, Bernadette? Account number po. Okay po. So, meron tayo with regards, isang attribute ng bank account is our account number. Anyone else? Thank you, Romero. You can, you can lower down your anything else na attribute ng isang bank account? Ano ba yung mga information na kasama doon sa bank account? Simon, what's your last name? Manyalak po. Sige po. Balance po, ma'am. Okay po. So, dun sa bank account po natin, isang mahalaga na attribute po niya po is our balance. So, ang focus ngayon natin, balance ha, balance. So, meron tayong tatlong specific na behavior na pwedeng gawin doon sa state na balance ng ating bank account. Ano po kaya yun? Bigay po ng isa. Alam ko gusto mo na sumagot, Cruz, pero pagbigyan mo na natin yung iba. Nanteza? Pwede po, sir. Okay. So, meron isang behavior na pwede natin gawin sa bank account is deposit. Anything else? Yes, Magat? Withdraw po. Okay. So, deposit, withdraw. Ano pa yung isa? Kulang ako ng isa. So, deposit, withdraw. Ano pa yung isang pwedeng gawin sa balance ng isang bank account?
Last name mo, wait lang, Iha. Sino yun? Cassandra, anong last name mo? Valencia po. Yes, Iha. What's your answer? Savings po. Savings. Savings is, ano siya, yung savings is kasama siya na dun sa attribute ng ating bank account. Kasi type siya ng bank account. Okay po? So again, thank you for that answer po, Miss. Pero you'll get 3 points po. Anything else na pwede nating behavior, pwede nating gawin with regard sa balance? Yes, Mendoza. Ma'am, check balance po. Okay po. Thank you. So, yung tatlo po na yon, deposit, withdraw, and check balance, yun yung different behaviors na pwede natin gawin dun sa specific attribute na balance ng ating object na bank account. So, dito sa mga bagay na to, dito pa iikot yung ating OOP. Okay? So, wait lang po, next slide po ako. So, what are objects? So, tandaan nyo to, medyo daanan lang ng mata yung meaning ng ating objects para pag nakita nyo po sa quiz, madali nyo ma-identify na ang tinatanong po natin is objects. Okay? So, sabi dyan, an object represents an individual, an identifiable item, unit, or entity, either real or abstract, with a well-defined role in the problem domain. So, ang mas pinasimple natin na gagamitin natin ng object is an object is anything to which a concept applies, right? So, bakit ba mahalaga sa atin yung object? So, mahalaga sa atin yung objects through 3 things. Okay po? So, meron tayong MRE. So, kayo na bahala kung paano nyo matatandaan yan, through REM or Mr. E. Okay po? First natin na focus is yung tinatawag natin na modularity. So, from the term itself, modules. Okay? So, ano po ba yung ibig sabihin ng modules? So sabi dyan sa modularity, large software projects can be splitted up into smaller pieces. Ito po yung parang sinabi ko po sa inyo kanina. So pwede kayong gagawa ng isang malaking program and then per classmate is may naka-assign sa kanya ng module na gagawin niya. Ngayon, dahil pagdating sa OOP, na-honor natin yung modularity, itong separate programs or sub-programs na ginawa ng ating mga classmates, pwede po siya pagsamasamahin para makagawa tayo ng mas malaking software project. Okay po. Another thing is yung tinatawag natin na reusability. So sabi dyan, programs can be assembled from pre-written software components. So, kung mayroon tayong nagamit na code before, pwede natin siyang i-reuse basta same lang yung logic na ina-apply natin dun sa certain problem po yun. Another thing that we can consider with regard to objects is yung tinatawag natin, guys, na extensibility. So, ano po bang ibig sabihin nito? So, sabi po dyan, new software components can be written from written or developed from existing ones. So, kung meron kunyari, pagdating kasi sa atin sa CICT, sinasabi nila lagi na yung mga bagong batch na mga estudyante na papasok ng CICT, mahihirapan na kayo pagdating ng defense. Bakit? Kasi yung naiisip nyo pa lang, na gagawa ng system right now, existing na yan. So, dumating yung time na may isang thesis na ang theme nila was magtitake ng picture through your mobile phone, tapos yung makukuha na picture, especially ng mga halaman, kung di ako nagkakamali, halaman yun mismo, na endemic sa Pilipinas, pagka-take ng picture, ma-identify agad ng software kung anong klase yun ng halaman, ano yung scientific name niya, at ano yung mga pwede mong i-apply sa kanya na parang, kunyari, ang na-picturean is, ano ba to? Yung Damong Maria. So, kunyari yung Damong Maria yung na-picturean nun, ibibigay niyo yung kanyang scientific name, ano yung mga practical uses ng Damong Maria. Okay? At saka, saan endemic yung ating Damong Maria na yun. So, bakit ko po sinabi yung sample po na yon? Kasi nung sumunod na taon, meron po namang na naging idea yung mga students na ang gagawin naman nila ng thesis ay ang pipicture naman po nila is flowers. So, yung mga flowers po na yun, ganun din. So, yung flowers po na yun is only endemic daw through Bataan or the northern Luzon area, ganun din. Nabibigay nila yung scientific name, nabibigay din nila kung saan endemic yung plant po na yun. So, itong idea po na to ay nagamit doon sa isang major project natin na nanalo tayo sa SMART. So, kaya nagkaroon ng malaking project yung Smart Telecommunications doon sa atin sa SEA building po natin sa BPSU.
So, nagkaroon po tayo ng tinatawag natin na palay checker. Okay? So, para maintindihan nyo yung extensibility na kahit may existing na po na system, pwede po kayong gumawa ng something new with regards to it. Okay? So, ano po yung palay checker? So, yung palay checker po is ganun din yung idea na ginawa nila. So, meron silang mobile application, pinipicturean nila yung ating palay or nagtitake po sila ng video after nun, na-check po yung quality ng palay po natin. Okay, through visual. So, nako-consider yung color, nako-consider yung laki ng greens, kasi di ba mas quality daw po yung palay pag mas malaki yung green at mas longer yung ating greens. Okay? Ito yung isang malaking bagay pagdating natin sa OOP. So, meron mga pre-existing na mga systems, pwede pa rin kayo mag-develop ng new softwares from them. Okay? So, yun yung idea under po ng ating extensibility. So, meron po tayong dalawang parts ng ating objects. Okay? So, yung isang object po natin is nahati between data and our methods. Okay? So, ano po ba yung ibig sabihin ng object para mas madaling tandaan? Pag sinabi nating object, so, yung object natin, ito yung responsibility to know. Kasi yung mga objects natin, yun yung mga bagay na kailangan nating malaman through our program. Now, yung mga objects po na yun is meron din po siyang mga responsibility to do, yung mga kakayahan niya na pwede niyang gawin. So, yung responsibility to do naman po, yun yung ating methods. So, pag sinabing responsibility to know, guys, ito yung ating data, mga bagay na pwede nating malaman patungkol sa isang object. And then yung responsibility to do naman po natin is our methods. Okay? So kung babalikan natin yung mga first slide, meron tayong objects. Per object, nag-a-assign tayo ng responsibility sa kanila. Ang mga objects po natin ay nagko-communicate through sending messages at nare-receive po natin yung mga messages na yon through our methods. Okay, so dito sa next slide po natin na to, nakita nyo na mag-a-apply din yung term natin na methods. So again ha, ang isang object natin nakahati sa dalawang parts, isang responsibility to know, which means data, at isang responsibility to do, which means method. Okay po. Meron po tayong iba't ibang terminology with regards sa OOP. So itong mga bagay na to, ito yung mas extensive na mapapaliwanag through our lesson number 4.8 saka lesson number 4C. Okay? So first po natin is yung term natin na abstraction. So from the word itself, abstract. Okay, so anong sabi dyan? Abstraction is the representation of the essential features of an object. These are encapsulated into an abstract data types. Okay ha? Kaya abstraction yung tawag natin kasi ang focus natin, yung tinatawag natin na abstract data type. Pero ano lang po ang kailangan yung tandaan na keyword para alam nyo na ang isasagot nyo is abstraction. So ang keyword lang po na kailangan yung tandaan is encapsulated. Okay? So yun lang yung keyword na tatandaan nyo. So dagdagan ko lang po yung paliwanag ng abstraction. So yung sa abstraction po kasi, is parang meron kang may essential features or may special capabilities yung ating object na parang nilalagay mo siya sa loob ng capsule at yung capsule po na to is na save natin siya into an abstract data type. So yung abstract data type na yon dahil yun ang focus ng abstraction, kaya po nagkaroon yung term na abstraction. Pero again, ang kailangan lang tandaan na keyword para sa ating quiz is yung term na encapsulated. Kung nakita niyo yung encapsulated, ang ibig sabihin po nun, ang tinatanong sa quiz ay abstraction. Okay. Ang pangalawang term po natin is yung tinatawag naman natin na encapsulation. O, baka mali to ha. So, iba yung keyword natin para sa encapsulation. So, basahin po muna natin. So, pag sinabi daw pong encapsulation, this is the practice of including in an object everything it needs hidden from other objects. So lahat daw nung kailangan ng isang object, hinahide natin ito pagdating sa ibang objects. Okay po? So the internal state is usually not accessible by other objects. So dito sa encapsulation po kasi natin, di ba meron kayong different modules na gagawin per classmate para makapagawa kayo ng isang malaki na system. So yung lahat ng mga specific details ng module po na ginagawa nyo, hindi po yun na-show sa ibang modules na ginagawa ng inyong other classmates. Unless magkakaroon kayo ng bridge
na connection po of the different modules. Okay? So ano po ba yung keyword na kailangan nating tandaan sa encapsulation? Ito lang ang kailangan nyo tandaan. Yung ating keyword na hidden. Okay? Parang di malito. So again, sa basic terminology natin, under ng OOT, pag abstraction, ang kailangan tandaan is encapsulated. Pag encapsulation naman po ang sagot, ang kailangan nyo lang hanapin ng keyword is hidden. So kaya dito may ano dyan, may parang gift dyan, is parang ito daw po yung sample natin dun sa encapsulation. So dun sa encapsulation, lahat ng mahalagang, kunyari yung lahat ng mahalagang part ng isang object, nilalagay natin siya sa loob ng isang box na hindi nakikita ng ibang features. Okay? So isa pa pong bagay under ng OOT natin, maliban po sa abstraction at saka po sa encapsulation, ay yung tinatawag naman po natin na inheritance. Dito po, mabilis lang siya. Ang kailangan lang po nating tandaan na keyword, ito po yung merong is a relationship. Okay? So sabi po dyan pag inheritance, this means that one class inherits the characteristics of another class. So makikita nyo dyan, meron tayong tatlong sample. So sabi dyan, a car is a vehicle, a dog is an animal, and a teacher is a person. Now, so parang nangyari dito, parang ito yung type, tapos parang ito yung a specific version po niya. Okay? So ano pa ba yung pwede nating ibigay na sample po dito? So para magbigay kayo ng parang, di ba dun sa Pinoy Henyo, parang gano'n lang yung ginagawa. So parang ito yung pinaka-basic topics nung sa Pinoy Henyo, tao, bagay, hayop, gano'n, bagay, lugar. And then ito po yung nagiging specific na tina-target po natin na information. Okay? So I want raise hands po from the class. Bigay po tayo ng sample ng ating inheritance. Sample ng ating inheritance na meron siyang is a relationship. Anyone from the class? So parang ano pa ba yung pwede natin ibigay na sample? So a washing machine is an electronic appliance. Ayun, so parang ganun. Dapat meron siyang is a relationship. So 22 na classmate natin, 17 pa lang ang nagre-recite. Para makapag-recite na ulit si Garcia, guys. Anyone from the class po? Is a relationship o isip? Alam ko si Mendoza may recitation na earlier. Garcia, baba mo na po yung kamay. Pagbigyan mo na natin ng ibang ating classmate. Wala pang recitation. Yan, katulad ni Ignacio, yes. A computer shop is a business. Okay, so a computer shop is a business. It's considered as an is a relationship. So, dahil sinabi ng classmate natin na computer shop is a business, namamana ng computer shop yung characteristics ng isa business. So, di ba, ano ba yung isang characteristic ng business? So, yung business dapat kumikita ng pera, nagbabayad ng tax. Okay? Mayroong mga patrons or mga, dito, may mga tao na patrons ng specific business po na yun. So, yung mga different characteristics ng business na yun is pwede nating i-apply doon sa ating computer shop. So, good sample, Mr. Ignacio. Anyone else from the class? Recite na lahat para makaikot na po ulit ang ating recitation. So, as of now, 14, 18 na classmate na po ang nag-recite. Meron pang apat, tama ba? Apat, tatlo na classmate natin na hindi pa nagre-recite. Ano pa? Is a relationship. Madali lang yan. Again, yung may recitation na for earlier, wag mo na po mag-recite. Yes, Mr. Tamoro. A cell phone is a technology. Isa pa, iyo. A cell phone is a technology. So, ang sabi ng classmate nyo, as a cell phone is a technology. So, magbigay tayo ng different characteristics ng technology. So, pag sinabi nating technology, ano ba yung different characteristics na meron siya? So, dapat pag technology, may capability siguro siya, pag sinabi nating technology, ano ba? Nahirapan nata ako. Ano pa ang mga pwede nating characteristics ng technology? Ano ba ang characteristics ng technology na pwedeng mamana, ma-inherit ng ating phones? Pag sinabi natin technology, pwedeng it's an advancement. Ibig sabihin,
from the lumang style ng ginagawa ng communication or lumang style ng process, nagiging mas bago, mas mabilis yung process na ginagawa natin. So na-inherit yung characteristic na yun ng ating cellphone. Yung cellphone natin, mas napabilis yung communication natin. Yun. So it's a good example din. So na-inherit ng ating cellphone yung characteristics ng technology. Thank you, Mr. Tamara. Anyone else from the class? So, sino pa hindi pa naka-recite? Pagliawan? Yes po. A refrigerator is appliances. Okay. So, a refrigerator is an appliance. So, ano ba yung characteristics ng appliance? So, an appliance can needs electricity. So, an appliance can give, ano ba? An appliance yun din, pwede mas napapabilis yung process ng isang bagay. So, pasok din doon yung ating, namamana din ng refrigerator natin yung characteristics ng ating appliance. Okay po. Sino pa? 16, 17, 18, 20. Parang isa, dalawa, tatlo na lang ata yung classmate na hindi pa nakapag-recite. Yes, Malyari. A potato is a vegetable po. Okay, so a potato is a vegetable. So, yung vegetable natin characteristics. So, characteristics ng vegetable, pwede siyang may nutrients, tinatanim siya, consider siya as vegan food. So, yung tatlong characteristics na yun ay namamana at na-inherit ng ating specific object na potato. So, thank you, Malyari. Anyone else po? Yes, Tan. A motorcycle is a vehicle. Okay, so a motorcycle is a vehicle. So ano yung characteristics ng vehicle? It can be used for transportation, meron siyang gulong, and it can have one or two more riders. So yung sinabi po natin na sample na object na motorcycle, na inherit niya po yung characteristics ng ating vehicle. So ang nakapag-recite na po is 22. So 23 kayo sa class. Meron pa ba isang classmate na hindi pa nakapag-recite? Last classmate na hindi pa nagre-recite. Or meron ba tayong classmate na nagdoble ng join sa ating meeting today? Meron bang phone and laptop yung ginamit na pang connect? 23. So 22. O sakto na pala. Biglang may isang classmate na umalis sa ating meeting. Okay. So nakapag-recite na lahat ha. So next. So sa next slides natin, pwede na po ulit ikot lahat. So pwede na ulit mag-recite. Semester 3 at saka yung iba na. So, again ha, ano yung tatlo unang natapos natin? Natapos na natin yung abstraction. So, abstraction, ang keyword natin is encapsulated. Next natin na term, na terminology under ng OOP is yung tinatawag natin na abstraction. Abstraction is encapsulated. Next natin is encapsulation. Ang keyword naman natin ay hidden. Next natin is yung inheritance. Ang keyword po natin ay is a relationship. Okay? So, kung merong is a relationship, meron din tayo later na has a relationship. Pero before po yun, pakita po muna natin yung next po natin na terminology, yung pang-apat natin, which is polymorphism. So, from the word itself, poly means many and morphism, morphism is forms. Okay? Polymorphism means having many forms. So, yun yung keyword natin, having many forms. So, ano pong ibig sabihin ng polymorphism? It allows different objects to respond to the same message in different ways. Okay. So, for example, dito, nagbigay siya ng sample na yung message natin, the message display details of a person class should give different results when sent to a student object. So, kunyari display details. So, meron tayong isang system na lahat tayo is gumagamit. So, yung system po na to is na-access ng students, na-access po ng ating mga teachers, na-access ng mga tao sa MIS, at na-access ng mga nag-work po doon sa ating registrar. So, tong system po na to is under ng DPSU. Now, pag kinlik po natin yung display details, or meron tayong feature na display details, sa inyo, sa students, pag ginawa nyo yun, pwedeng ang naka-display po doon is details nyo as a student. So, nandun yung student number nyo, information nyo, maybe yung course na tinitake nyo, at yung major na specific po sa inyo. Now, sa amin naman na teachers, ano yung mga display details
na nakalagay sa amin. So, specific din po sa amin. Nandun din po yung ID number namin sa DPSU, under anong college kami nagtuturo, and yung mga classes na hawak po namin. So, ibig sabihin, may certain tayo na feature, pero iba't iba po yung nagiging result po niya. So, parang papasok doon yung polymorphism. Kasi nga, different actors or different users din po kasi yung gumagamit ng ating system po na yun. Okay? So, again, ano na yung natapos natin, guys? Meron tayong abstraction, encapsulation, inheritance, at saka polymorphism. Next. So, di ba kanina inheritance is a relationship. Next naman natin is yung tinatawag natin na aggregation. So, sabi dito, ang aggregation naman daw po is merong has a relationship. Okay? So, sabi dyan, one object is a part of another object. So, sabi dyan, a car has wheels. So, ibig sabihin, magbibigay tayo ng isang object and then isa-subdivided natin yung mga different parts ng object po na yon. So, parang binigay dito, ang car daw has a wheels. Ano pa ba yung pwede nating ibigay doon? A pen has a. So, yung pen natin has a ink. Okay, or has a. Okay? So, before tayo mag-recite with regards dun sa different samples na aggregation na pwedeng ibigay ng ating classmate, tignan nyo muna yung dalawang klase natin ng aggregation. Dito yung sa baba. So, first po is our composite aggregation, which means the composite owns the part. Okay? And then, another type of aggregation po natin is shared aggregation, which means the part is shared by more than one composite. So, tandaan lang, meron tayong dalawang klase. Pag composite daw po own, so yun yung keyword natin. Pag shared aggregation, ang keyword mo lang din doon is shared. Okay po? So, again, aggregation has a relationship. Meron siyang dalawang klase. Composite aggregation owns the part. And then, pag shared aggregation is shared, yung kanyang keyword. Okay. Now, classmates po, bigay tayo ng sample ng ating bira po makapasok okay. Noted po yung kay Kayla paghubasan. Ma'am, nandito na po Raise siya. nandito na po siya. Makapag-recite na siya? Parang bata siya makapag-recite. Kung hindi ko siya nakapag-recite kasi hindi ganun ka-stable yung internet. Okay, raise hand classmates. Magbibigay tayo ng has a relationship. Yes, Lapi. A house has a roof. Okay, so a house has a roof. So, isang part ng house natin is its roof. Okay? Next. Yes, Cruz. A computer has a keyboard. Okay. A computer has a keyboard. Anything else? Yes, Ignacio? A tree has fruits. So, a tree has fruits, pero hindi lagi. Bigay ka pa mas better na sample, Ignacio. Yung laging meron. Kasi may mga trees tayo na walang fruits. Diba? Bigay ka pa yung part ng tree na laging meron siya. Ignacio. Balik tayo kay Ignacio. A tree has leaves. Okay, so a tree has leaves. Next po natin. Baba po muna ang kamay, Ignacio, and then Cruz. Next, Tan. A laptop has RAM. So, a laptop has RAM. Anything else, pagliawan? A watermelon has seeds. So, a watermelon has seeds. Anything else? Sige po, last sample po natin. Pasqua. A flower has a petals. So, a flower has petals. Okay po. Okay, so, steady lang yung ibang mag-recite na classmate. Next slide po muna tayo. Okay, so na-differentiate na natin guys yung, wait lang, titignan ko, matatandaan ko top of my head. So abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, at saka itong aggregation. Okay? So kung titignan natin tong next slide natin, meron din tayong specific terms na ginagamit sa OOP. Ito yung lagi nating maririnig kahit dun sa lesson 4A natin saka sa lesson 4C natin. Ito yung tinatawag natin na behavior at saka messages. So bear in mind po, yung nakikita niyo po na spelling ng behavior, kaya siya po may letter U, kasi yan yung English, parang UK English na spelling po niya. So ito na lang din yung gagamitin natin na spelling
throughout ng quiz natin sa kanang examinations po natin. Okay? So bear in mind. Okay. So ano po ba yung behavior and messages? So natatandaan yung term na message is ito yung nilagay natin kanina, di ba, na medyo na-discuss natin siya dun sa first slide natin kasi sending messages. So tingnan pa natin in depth kung ano ba yung behavior and messages. So sabi dyan, the most important aspect of an object is its behavior. Okay. So yung pinaka-important aspect daw po is yung behavior kasi ito yung mga bagay na kaya niyang gawin. Okay? So a behavior is initiated by sending a message to the object. So usually by calling a method. So etong behaviors po natin, sabi dyan, matitrigger lang po yung ating behaviors pag nakapag-send po tayo ng message to our object. So kung i-compare natin to dun sa programming, makikita nyo dun sa samples po provided ng lesson 4A at lesson 4C, mangyayari lang yung certain behavior ng ating object pag tinawag na po natin yung ating mga method. Okay, so tandaan ha, behavior again is the most important aspect of an object. And paano lang siya na-initiate, paano lang siya na-trigger? Through sending a message to that specific object. Okay. So, dyan papasok yung mga terms natin, sumula kanina. So, inheritance, wait lang, mali ako. Abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, aggregation. May dalawang klase ng aggregation, guys. Owns, wait lang. So, dalawang klase natin ng aggregation is so, meron tayong dalawang klase ng aggregation, yung owns a part, saka yung shared. Composite aggregation owns the part, and then shared aggregation shares composite. Okay? So, other terminologies under na OOP natin is yung behavior and messages. Tandaan, behavior is the most important aspect of an object, and then it can be triggered, it can be initiated by sending a message to that object. Okay pa? Next slide po natin would be, so meron tayong 2 steps through our OOP. So ano yung dalawang steps na yan? First is making classes or making functions. So classes or functions is interchangeable naman po. So sabi dyan, making classes is creating, extending, or reusing abstract data types. Another step on OOP is that making objects interact. So yun nga, makakapag-interact yung objects through sending messages, di ba? So creating objects from abstract data types and defining their relationships. Okay, so tandaan kung ating 2 steps. So isa is making classes, another is making objects interact. So meron po tayo makikita dito na different samples of our OOP languages. So first sample nga po natin dyan is our Java. So other samples of OOP languages po natin is C++, C#, Delphi, PHP, Perl. So tama po yung spelling niya na Perl, VB.NET, so Visual Basic.NET. Siguro kung nag-take kayo ng ICT courses nung high school nyo, siguro na-encounter nyo either C++, VB.NET, or Java. So older versions po natin ng programming languages natin would be Smalltalk, Ada, Fortran, Objective, COBOL, Python. So yung Python is, ma-encounter nyo yan siguro mga 3rd year or 4th year nyo po. Cobra, Multiple List, Cecil, Dylan, and okay po. So, I'll give everyone 30 minutes po. Wait lang. So hanggang anong oras tayo today, Mayor? 12 daw po. Okay, 12 daw po. So babalik po kayo sa akin ng 11:15. Okay? So I'll give you that much time po to review, and then magkakaroon po tayo ng live na quiz through quizzes. So I'll try right now kung pwede na kayong gumawa ng kung pwede na kayong gumawa ng account po na sa quizzes. Para makapag-register po kayo right now. Okay. Bigay ko yung link. So, pa-check na lang po sa ating in-app messages. Hindi ko makita. So, tandaan guys pag gumagawa po kayo ng account dito sa quizzes po natin, hindi ko makita yung ating messages. Make sure po na ang gagamitin nyo po is our official VPSU account. Okay? So, type in ko na po sa ating in-app messages. So, ayan po, quizzes.com. So, please make sure to create an account using our VPSU email.
Okay. So, before po tayo mag-leave today, so babalik tayo mamaya ng 11:15, guys. So, pa-open po muna ng camera natin for our attendance right now. And then again, babalik po kayo sa akin ng 11:15 for our online quiz ko. Pabukas na po ng ating camera. Thank you po. Sa side ko, si Garcia pa lang ang naka-open and si Miss Ola. At naman yung dalawang classmates na walang camera. Open po ng cam. So, stop po muna po yung recording na to and then proceed na lang po tayo later. Pag nag-quiz po tayo later, naka-on po yung ano natin ay naka-Google ano pa rin po tayo, naka-Gmeet pa rin po tayo.